Napaupo na lang ako ulit at napasandal sa puno ng mangga. Pakiramdam ko sa mga oras na to, nag-iisa ako dahil wala na si Juanito. Napayuko na lang ako at umiyak ng tahimik. Gusto kong sumigaw pero natatakot akong may makaalam ng totoo kong nararamdaman. Ilang saglit lang, narealize ko na kailangan ko nang umuwi dahil baka malaman ni ama o ina na tumakas ako sa bahay. Kaya tumayo na ako. Pinunasan ko na ang mga luha ko at gusto kong iwan na sa lugar na to ang mga problema at sakit na dala-dala ng puso ko. Magiging okay ka rin, Carmela. Tiwala lang. Nagtaklob ako ng bilo sa ulo upang hindi ako makilala ng mga tao. Napadaan ako sa isang maliit na talipapa at abala ang mga tao mamili ng mga maliliit na tuyong isda. Bigla akong napaatras nang mabangga ako ng isang aling medyo may katabaan at unat na unat ang kanyang buhok. May bitbit din siyang bilao at nagtitinda siya ng mga kakanin. "Pasensya na po," sabi niya. Tumango na lang ako habang nakayuko para hindi niya makita ang itsura ko. Aalis na sana ako kaso may isa pang ali ang kumakaripas ng takbo papunta sa aling nakabunggo sa akin. "Susana, pabilingan ng suman," narinig kong sabi ng isa pang ali na kulot-kulot ang buhok at lumapit siya dun sa ali na nakabunggo sa akin. "Mare, alam mo ba na hindi natuloy ang kasal na magaganap sa mga anak ng pamilya Montecarlos at Alfonso?" sabi nung ali. Napalingon naman ako sa kanila. "Oh, talaga? Bakit naman?" nagtatakang tanong nung aling nakabunggo sa akin. Napapamaywang naman yung ali na kasismisan niya. Nahuli daw ni Don Alejandro na may kasamang ibang dalaga si Juanito sa ilalim ng tulay noong gabi ng pasasalamat sa patron. "Seryoso ba yan? Sino daw ang babaeng kalaguyo ni Ginoong Juanito Alfonso?" Nabuhayan ng todo si Aling Susana, yung nakabunggo sa akin, nang makasagap siya ng tsismis. Parang may kung anong kirot naman akong naramdaman sa puso ko. Kalaguyo talaga? Hindi ko alam eh. Walang nagsabi kung sino ang babaeng kasama ni Ginoong Juanito. Ano namang nangyari sa Montecarlos na mapapangasawa dapat ni Ginoong Juanito? Si Carlilita? Carolina ba ang ngalan niya? Narinig kong tanong ni Aling Susana. Napataas naman yung kilay ko. Gosh, hindi talaga famous si Carmelita. Carmelita ang ngalan niya. Siya ang bunsong anak ni Don Alejandro. May bali-balitang may napupusuan ding iba si Carmelita, pero hindi rin malinaw kung sino. Sagot naman ng ali. Nakakapanghinayang nga lang na mataan ko sila noong magkasama sa palengke sa kabilang bayan. Mukhang bagay naman sila. Dagdag pa nung ali. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Mas lalo lang akong malulungkot kapag naririnig ko ang pangalan ni Juanito. Narealize ko din na may karapatan talagang magalit sa akin si ama dahil kalat na ngayon sa buong bayan ang tungkol sa amin ni Juanito. Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ni Teresita. "Binibini, bakit ngayon ka lang?" Nagpapanik niyang tanong. Nanlaki naman yung mga mata ko. "Nasa bahay na si ama?" tanong ko. Napailing naman si Teresita. "Wala pa po, pero..." Nagdadalawang isip na sabi ni Teresita. Hinawakan ko naman ang magkabilang balikat niya. "Pero ano? Bakit? Anong meron?" Gosh, nagpapanik na din ako. "Kanina pa po kayo hinihintay ni Ginoong Leandro," sabi ni Teresita at napayo ko siya. "Huwag po kayo mag-alala, Bini-Bini.
Hindi naman po namin sinabi na pumunta kayo kay Ginoong Juanito. Dagdag pa niya, hindi naman ako nag-aalala na malaman niya na nagpunta ako kina Juanito eh. Ang pinoproblema ko ay kung anong sasabihin ko sa kanya dahil dinahilan ko na mahal ko pa siya sa harapan nilang lahat nung isang gabi. Nakita ko namang lumabas na ng pinto si Leandro at agad siyang napangiti nang makita ako. Magandang umaga, Bini-Bini. Nakangiti niyang bati. Ngumiti na lang din ako. Walang kasalanan si Leandro. Wala rin siyang ginawang masama sa akin o sa pamilya ko, kaya hindi ko dapat siya sungitan kahit pa kinaiinisan ko ngayon ang tatay niya at mga kapatid niya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Cavite ka? Tanong ko. Naglakad naman papalapit sa amin si Leandro at agad nagpaalam si Teresita na magtutungo lang sa kusina. Papasakay na sana kami ng barko papuntang Maynila kaninang madaling araw. Ngunit naisip ko na hindi dapat kita iwan, lalo na ngayong alam kong may mabigat kang pinagdadaanan. Sagot niya. Napahinga naman ako ng malalim. Tika, alam niya na may gusto ako kay Juanito. Nagpaalam ako kay General Sergio at pumayag naman siya na magpaiwan muna ako dito sa San Alfonso kahit ngayong araw lang. Bukas na lang ako susunod sa kanila sa Cavite. Sabi pa niya. Napatango na lang ako. Alam kong nalulungkot ka sa mga oras na to, kung kaya't gusto kong makasigurado na bago ako umalis bukas ay nasa maayos na ang kalagayan mo. Tugon pa niya, tapos nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Napatingin naman ako ng diretso sa mga mata niya na kanina pa nakatitig sa akin. Ha? Paano mo naman nalaman na? Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi bigla siyang ngumiti. Hindi ko alam pero bigla akong napangiti dahil nakikita ko sa mukha niya ang itsura at mga ngiti ni Juanito. Alam kong nagdadalamhati ang iyong kalooban ngayon dahil galit ang iyong ama sa iyo. Ngunit huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya at ipapaliwanag ko sa kanya na wala naman tayong ginagawang masama. At kung sakali kapag humupa na ang tensyon, hihingiin ko na ang kamay mo sa iyong ama. Sabi pa niya at nanlaki yung mga mata ko dahil sa sinabi niya. Ano? Hala, paano ko to tatakasan? Bini-Bini, gusto ko marinig muli sa iyo ang mga sinabi mo noong isang gabi. Sabi pa niya. Napakunot yung noo ko. Anong ibig niyang sabihin? Dahil si Leandro po talaga ang mahal ko. Nanlaki yung mga mata ko nang maalala ko kung ano yung gustong marinig muli ni Leandro na sinabi ko nung isang gabi. Gosh, oo nga pala. Ginamit ko siyang dahilan para hindi sisihin ng lahat si Juanito. Ha? Ano kasi? Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang may nagsalita mula sa likod namin. Marahil ay parehong nagsasaya ang inyong mga puso. Masaya ako para sa inyong dalawa. Narinig naming sabi ni Kapitan Flores na naglalakad ngayon papasok sa bahay namin at nasa tabi niya si ama. Agad naman akong napabito sa pagkakahawak ni Leandro sa kamay ko at ganoon din si Leandro. Mukhang nagulat din siya dahil nahuli nila hawak niya ang kamay ko. Magandang umaga po Don Alejandro. Hindi ko po intensyong madiin ang inyong anak. Sabi ni Leandro at nakayuko siya sa harap ni ama. Hindi naman nag-react si ama at lumingon lang siya kay Kapitan Flores. Tayo na sa loob. Sabi ni ama kay Kapitan Flores at hindi niya na kami pinansin pa ni Leandro. Mukhang malaki talaga ang galit sa akin ni Don Alejandro.
Sandali lang Binibini. Kakausapin ko lang si Don Alejandro. Paalam sa akin ni Leandro at agad niyang sinundan si ama. Napatigil naman sa paglalakad si Kapitan Flores at ngumiti siya sa akin. Magandang umaga Binibini. Ipagpaumanhin mo na ang naging asal ko sa iyo kahapon sa aming tahanan. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko lang matanggap na nagdadalamhati ang aking anak na si Helena. Naway maintindihan mo sana. Nakangiti pa niyang sabi. Wala akong ganang makipagsagutan sa kanya, kaya napatango na lang ako. Aalis na lang sana ako kaso nagsalita pa siya. Binibining Carmelita, sandali lang. Sabi pa niya. Napalingon naman ako sa kanya at humakbang siya papalapit sa akin. Nais ko sanang magpasalamat ng taos puso sa iyo. Bulong pa niya. Napataas naman yung kilay ko, pero ngumiti lang siya. Dahil iniligtas mo ang pamilya ko sa panganib. Dagdag pa niya. Magsasalita sana ako, kaso bigla na siyang tumalikod at pumasok na sa loob ng bahay namin. Anong ibig niyang sabihin? Kinabukasan, maaga akong bumangon at nagluto ng almusal. Niluto ko ang paboritong ulam ni ama na kaldereta ala Monte Carlos style bilang peace offering sa kanya. Nalaman ko din na okay na ang pakiramdam niya, kaya makakasabay na siya sa amin ngayon kumain sa hapagkainan. Pagkatapos namin magdasal kumain na kami. Alam kong galit pa din sa akin si ama kasi hindi siya tumitingin sa akin habang kumakain kami. Ano kaya kung maligo tayo sa ilog mamaya? Mukhang maganda ang sikat ng araw ngayon. Pagbasag ni Josefina sa nakakabinging katahimikan namin. Magandang ideya yan. Nakangiting sabi ni Maria at napangiti din si ina. Tumingin naman si Maria sa akin. Carmelita, turuan mo ulit kami lumangoy. Sobrang nakakatuwa. Hindi na natapos ni Maria yung sasabihin niya kasi biglang nagsalita si ama. Walang lalabas sa bahay na to ngayong araw. Seryoso niyang sabi. Napatahimik naman kaming lahat. Parang naturuman naman ako dahil sa sigaw ni Don Alejandro. Ama, at huwag puro laro ang nasa isipan nyo. Hindi na kayo bata para magpakasaya at maglaro ng ganyan. Suway pa niya. Pagkatapos ay agad siyang tumayo at umakyat sa opisina niya. Nagkatinginan naman kaming lahat. Hindi mo na dapat inungkat pa Josefina ang tungkol sa ilog. Sabi ni Maria kay Josefina. Napakunot naman yung noo ni Josefina. Ikaw kaya ang nag-ungkat ng tungkol sa paglalangoy. Banat naman niya kay Maria. At mukhang magsisisihan sila, pero buti na lang agad silang sinuway ni ina. Tumigil na kayong dalawa. Gaya nga ng sabi ng inyong ama, hindi na kayo bata para magbangayan ng ganyan. Suway ni ina sa kanila. Napatahimik naman si Maria at Josefina. Kinahaponan, nakatanaw lang ako sa bintana ng kwarto. Narealize ko na sa panahong to dahil hindi pa uso ang TV, laptop, cellphone, video games etc. Mas nagkakaroon ako ng time sa sarili. Marami akong oras para mag-isip-isip at mag-refresh ng mga pangyayari. Hays, parang kailan lang. Halos mabaliw ako kakaisip kung paano ko malalagpasan ang bawat araw sa panahong to. Pero ngayon, napapangiti na lang ako sa tuwing naaalala ko yung mga nakakatawa at nakakahiyang nangyari sa akin dahil sa kasyungahan ko. Bigla ding pumasok sa isipan ko si Juanito. Sa totoo lang, walang minuto na hindi siya sumasagi sa isipan ko. Hindi ko pa rin matanggap ang pamamaalam niya kahapon. At ako naman si tanga na hindi man lang nasabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko.
Hays, kahit kailan duwag ka talaga, Carmela. Hindi ka na natuto. Hindi ka pa ba nadala nung nawala si James Gilbert sa'yo dahil wala kang lakas ng loob aminin sa kanya ang nararamdaman mo? At ngayon, si Juanito naman ang pinakawalan mo. At dahil sa inis ko sa sarili ko, agad akong napalundag sa kama at tinakloban ko ng unan ang mukha ko at napasigaw dahil sa sobrang inis. Kaya lang napatigil ako nang biglang pumasok si Teresita sa kwarto ko. "Binibini, maaari ko po ba kayong maabala?" tanong niya habang nakalitaw yung ulo niya sa pinto. Napatango na lang ako. Agad naman siyang pumasok at naglakad pa palapit sa akin. "Alam ko pong hindi ko na dapat gawin ito dahil ginagawa nyo na ang lahat upang kalimutan si Ginoong Juanito. Ngunit naniniwala po ako na kahit papaano ay may pinagsamahan din po kayong dalawa. Kung kaya't mas mabuting itago nyo po ito bilang alaala sa mga masasayang sandali na magkasama po kayo," sabi ni Teresita at may inabot siyang baron na maliit na baol sa akin. Agad ko namang kinuha ayon at pagbukas ko, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang laman ng maliit na baol na ayon. Ang tulang isinulat ni Juanito para sa akin pero pinunit-punit na ito. Ipinadala po ni Laura kaninang umaga ang baol na iyan at sinabi po niyang ibigay ko daw po sa inyo dahil kayo naman po ang tunay na may-ari niyan. Dagdag pa ni Teresita. Parang may kung anong kirot naman akong nararamdaman habang unti-unti kong binubuo yung punit-punit na papel. Kung nabasa ko lang siguro agad ang laman ng sulat na ito, hindi ko na sana nasaktan ang damdamin ni Juanito. Alam na niya na nagsisinungaling ako sa kanya na nabasa ko ito at nagsinungaling din ako sa lahat na si Leandro ang mahal ko. Magsasalita pa sana ako kaya lang bigla kaming nagulat dahil biglang bumukas ang pinto sa kwarto ko. "Carmelita!" Nagpapanik na sigaw ni Maria at agad-agad siyang tumakbo papalapit sa akin at hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Nakasunod naman sa likod niya si Josefina. "Bakit? Anong nangyari? Bakit ganyan ang mga itsura nyo?" Nagtataka kong tanong sa kanilang dalawa. Para kasing nakakita sila ng multo dahil gulat na gulat ang mukha nilang dalawa. "Huwag kang mabibigla. Ngayon lang din namin nalaman mula kay Eduardo," sabi naman ni Josefina. Bigla akong kinabahan. Bakit pakiramdam ko parang may masamang mangyayari? "Ano ba kasi yon?" tanong ko pa. Napailing-iling naman si Josefina at napahinga naman ng malalim si Maria at saka tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Hinalughog ng mga gwardiya sibil ang mansyon ng pamilya Alfonso kani-kanina lang. Ayon kay Eduardo, nagkakagulo ngayon sa Hacienda Alfonso kung kaya't agad siyang bumalik dito upang ibalita sa akin ang nangyari, sabi ni Maria. At bakas rin sa mukha nila ang pagkatakot at kaba. Nanlaki naman yung mga mata ko dahil sa narinig ko. Mas lalo akong kinabahan. "Ha? Bakit naman nila halughugin ang bahay nila Juanito?" Kinakabahan kong tanong. Parang sasabog na ang dibdib ko. May dumating na utos galing sa Gobernador General na halughugin ang bawat sulok ng bahay at lupain ng pamilya Alfonso at arestuhin si Don Mariano kapag may nakuwang ebidensya mula sa kanya na nagpapatunay na sinusuportahan niya at tinutulungan ang mga rebeldeng pumatay kay Don Diosdado Valdez at lumalaban sa pamahalaan, sabi naman ni Josefina. "Ano? Imposible. Mabuting tao si Don Mariano at ang pamilya niya. Tika, kailangan nating humingi ng tulong kay Ama para iligtas ang pamilya Alfonso."
Sabi ko at balak kong puntahan si ama sa kwarto niya, kaso bigla akong pinigilan ni Maria. Dumalo sa isang pagpupulong si ama sa kabilang bayan kaninang tanghali at gabi pa siya makakauwi. Pero nagpadala na kami ng taong pupunta sa kanya ngayon upang iparating ang balita tungkol sa pamilya Alfonso. Sabi ni Maria. Napapikit naman ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero kailangan na nila ng tulong ngayon bago mahuli ang lahat. Tama, pupuntahan ko sila. Sabi ko, pipigilan pa sana ako nila Maria, Josefina at Teresita, pero agad akong lumabas ng kwarto at tumakbo pababa. Napalingon naman sa amin si ina na nasa salas ngayon at abala sa pagtatahi. Agad siyang napatayo at narinig kong hinarang niya si Teresita para tanungin. Pero wala na akong pake. Agad akong tumakbo papunta sa labas at buti na lang nandoon ang kabayo na may kariton na lagayan ng mga ginapas na dayami. Binibini, ano pong? Hindi na natapos ni Eduardo yung sasabihin niya kasi bigla na akong sumampa dun sa kariton na hila-hila ng kabayo. Dalhin mo ko kay Juanito. Utos ko sa kanya. Nanlaki naman yung mga mata niya at mukhang hindi siya papayag pero nagulat ako nang biglang sumampa din si Maria at Josefina sa kariton. Sige na, pagbigyan mo na ang aming kapatid, sabi ni Maria. Napatingin naman si Eduardo kay ina na ngayon ay tumatakbo papalapit sa amin. Hays, ako na bahala sa'yo, dali na, sabi ko pa sa kanya. Tapos nakita kong binigyan siya ni Maria ng "Are you going to Diso Bimilok?" Kaya wala na siyang nagawa kundi paandarin na yung kabayo. Patawad din na, pero kailangan po namin gawin to, paalam ko kay ina habang umaandar ang sinasakyan namin papalayo sa kanya. Nakasunod naman kay ina si Teresita at napatigil silang dalawa sa paghabol sa amin nang ma-realize nila na malayo na kami.